Iniwan ka nung girlfriend mo, bakit siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya. Labanan mo, tatagan mo, kasi, eto ano ang kakatakutan mo? Ba't ka madidepress? Mamamatay tayo. Kahit sino, mamamatay naman. Ba't ka madidepress? Iniwan ka nung girlfriend mo, bakit siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya. Iniwan ka ng nobyo mo, ba't ka malidepress? Hindi, maghintay ka lang. Mamaya mo, may mas magandang inihahanda ang Diyos sa'yo. No? O halimbawa naman bumagsak ka sa eskwela, ba't ka malidepress? Di lang naman ikaw ang unang bumagsak sana, kung ikaw lang ang isang bumaksak, mag-iisip ako ng malalim. Bakit lahat ng tao pumasa, ako lang ang bumaksak? Pero, bumaksak ka, madidepress ka, hindi lang naman ikaw ang bumaksak. Napakarami nang nauna pa sa'yo. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Hindi yung pagbagsak ang dapat na maging focal point ng buhay mo. Yung mga kabiguan sa buhay, sometimes, they are destined by God to happen to you to make you a better and a stronger person. 8:28 ng Roma. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makapitbagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng bagay, pagka ikaw sa Diyos talaga, lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti mo. Your failures, your mistakes, your shortcomings, yung mga frustrations mo sa buhay, kaya ipinaintulot ng Diyos sa iyo yan para gawin kang mas mabuting person, to make you a better person. There are failures in life. May mga masasabi nating frustrations. Naranasan yan ng mga unang Kristiyano.